Alright. Okay, so mahina po ang ating data signal, pero ganun pa man, tayo po ay magkaroon ng ating our daily words of encouragement. Ngayon pong July 14 na ba ngayon, ng Martes po. At tuloy-tuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At kahit malayo po tayo sa isa't isa, yung mga taga-Kandun, sapagkat nandito po kami sa Batak, ay pwede po pa rin tayong stay connected sa pamamagitan ng ating pong mga live stream na ganito ho. At connected po lagi tayo sa ating Panginoon araw-araw. It's my prayer na maging encouragement at blessing po sa inyo gabi-gabi, at kahit yung ating Bible knowledge of the day sa umaga po. Let's pray po muna. Dakilan Diyos, salamat po sa gabing ito. Bless niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan, na may matutunan po muli kami at manatili ito sa aming pamilya at magamit namin sa kakapuri po ninyo. Patawad din po, Ama, sa lahat na kasalanan na nagawa, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Psalm 51 po, verses 10 hanggang 12. The Bible says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Yan po ang pamagat natin. Renew a right spirit within me. Verse 11, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me," verse 12, "the joy of my salvation, and uphold me with thy free spirit." Alright, so ito po ay sulat ni Hari David, mga kapatid. Alam natin na siya po ay nagkasala sa Panginoon ng adultery at saka murder kay Uriah, mga kapatid. He is responsible to the killing of Uriah. At siya po ay nagkasala. At alam niyo po, ang Diyos ay na hindi natuwa sa kanyang ginawa. And sa katunayan, mayroong ginamit na propeta ang Panginoon upang i-confront si David. Okay? Sasabihin na kasalanan yan. Sa katunayan, yung propeta na yan, hindi directly na sinabi kay David na nagkasala ka. Nagkwento pa po siya ng isang pangyayari na mayroong isang tao na mayroon siyang kinuha niya yung asawa ng yung sundalo na, at nagkaroon siya ng kasalanan ng adultery. Anong gagawin doon sa taong yun? Si mismong David ang nagsabi na dapat sa kanya ay mamatay. Sabi noong propeta, kung hindi ako nagkakamali, si Nathan ata yun, sabi ni yung propetang yun, ay ikaw yun, sabi niya. Nagulat siya and nalungkot po siya. And alam niya na hindi po natuwa ang Panginoon sa kanyang ginawa. Ganun pa man, ay sabi niya, si ni David, dito sa verse number 10, "Create in me a clean heart, O God." Okay? Actually, sa verse number 9, "Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities." Oo, kumbaga, Panginoon, huwag kang magtago sa akin, sa aking mga kasalanan, at blot out all my iniquities. Kumbaga, tanggalin mo ang aking mga kasalanan. Humihingi siya with an implication na, Panginoon, patawarin niyo ako sa aking mga nagawang pagkakamali at pagkakasala sa inyo. Oo. So, kaya nga, "Create in me a clean heart, O God." Sabi niya, gumawa ka ng malinis na puso sa akin, at i-renew niyo po ang spirit ko, Panginoon, sa inyo. Oo. Tapos sabi niya, "Cast me not away from thy presence." Wag mo akong layo ang Panginoon. Manatili ka lang sa akin. "And take not thy Holy Spirit from me." Wag mong kukuhanin ang iyong Holy Spirit sa akin. Sapagkat nung Old Testament po, ay umaalis ang Holy Spirit sa kanila, mga kapatid. Katulad kay King Saul, di ba? Alright? So, sabi niya, verse 12, "Restore unto me the joy of my salvation." Hindi po nawala ang kanyang kaligtasan nung nagkasala si David, pero ang nawala po yung kasiyahan ng kanyang kaligtasan. Kaya nga sabi niya, "Restore unto me the joy of my salvation." Okay? At hindi niya sinabing, "Restore unto me my salvation," kundi the joy of thy salvation. Bakit? Hindi mo po nakawala ang kasalanan pag nagkasala tayo Ang tunay na ligtas, anak ng Diyos, sumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, hindi na po nawawalang kaligtasan, mga kapatid. Doctrine po yan sa Biblia. Pero ang nawawala po, yung joy ng kanyang kaligtasan. Kaya sabi niya, "Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit."
Application na po mga kapatid. Oho, kaya nga sabi ni si David ay ganun pa man, ay nagpakumbaba pa rin po siya mga kapatid sa ating Panginoon. Hindi po siya nagtago ng kanyang kasalanan, hindi po siya lumayo sa Diyos, hindi po siya gumawa ng another sin, sapagkat yung iba nga pag alam na nga nagkasala ay i-justify pa niya at gagawa pa ng ibang kasalanan, di ba? Oho, at linoko ako ng asawa ko, dapat lukuhin ko rin siya. So nagkasala na nga, ay gagawa pa ng ibang sitwasyon na magloloko rin. So yun po ay having a problem, creating another problem, hindi na solve. Instead solving the problem, they create another problem. Di dalawa na. Kaya nga po pinakamaganda po ay tayo po ay lumapit sa Panginoon, at kagaya ni David, sabi niya, huwag mong itago ang iyong mukha sa akin, Panginoon, and blot out all my iniquities. Linisin niyo po ako sa aking puso, mga kasalanan, and huwag mong alisin ang iyong presensya at Holy Spirit sa akin, at ibalik mo ang kasiyahan ng aking kaligtasan. At gagawin po ng Panginoon yun. Tapat po siya sa pagpapatawad sa sino mang lalapit sa Kanya, katulad ng sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung i-confess natin, may conditional clause doon, sabi doon, if, di ba? Conditional clause. If we confess our sins, plural, He is faithful. Yun po ang napakaganda nun. Pag nag-confess tayo sa Kanya, sa ating mga kasalanan, ay He is faithful. Tapat po siya and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin po tayo sa anumang kasalanan pong ginawa natin. At katulad ni David na na-restore ang kanyang malinis na puso sa Panginoon, na-renew ang kanyang spirit, at na-restore din po ang kanyang joy sa kanyang kaligtasan, mga kapatid. And God is a God of second chances, mga kapatid. He is a merciful God, He is a loving God, He is a gracious God, He is a long-suffering God, slow to anger, ready to pardon. Sabi nga ng Bible, maraming verses, and His mercy endureth forever. And siya po ay God of second chances. Okay? Huwag lang po tayong magmalaki, magkaroon ng pride, lumayo sa Diyos, sisihin pa ang Diyos, at gawa ng iba pang kasalanan pag nagkamali po tayo. And kundi tayo ay magpakumbaba sa Kanya at lumapit at humingi ng kapatawaran, tanggapin siya sa ating buhay, mga kapatid, na talagang Panginoon. Hindi lang po naman natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, kundi Panginoon din, na kung saan niya tayo dadalhin ay doon po tayo pupunta. Yun po ang ating gagawin. Alright? So tatanggapin po tayo ng Panginoon. Oo. So pag tinanggap tayo ng Panginoon, of course, wag na natin gagawin ulit yung kasalanan. Katulad ng sabi rin po ni Solomon, anak din po ni David, doon sa Book of Proverbs, na he that hideth himself shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh them shall have mercy. Confess mo na. Pag na-confess mo na, ay forsake. Ano yung forsake? Layuan mo na, huwag mo ulang uulitin at gagawin. And the Bible says, shall have mercy. So, may kahabagan ng Diyos, tatanggapin po tayo, bibigyan ng panibagong pagkakataon, na mabuhay. Alright? So, huwag po kayong maniwala sa kasinungalingan ng dyablo na hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos. Wala nang buhay na kumbaga bago. At wala nang second chance. Yan po ay kasinungalingan ng dyablo. And Satan uses our past mistakes, bad memories, past na mga bad memories, past na mga pangyayari sa ating buhay na hindi maganda, at gagamitin po yan ng dyablo to haunt us para kumbaga multuhin po tayo at para hindi tayo maka-move on, makagawa ng gusto ng Panginoon sa atin. Gagamitin po niya yan ng dyablo. Pero don't believe on the lie of the devil. If God forgive you on the past, and then God give you another chance in the present for your better future, mga kapatid. So laging ganun po ang ating pong Panginoon. Okay?
So, sabihin lang natin, renew a right spirit within me. Oho. So, this world is full of temptation, kasalanan. Don't yield on the sin. But kung nagkamali man tayo, sabihin natin, Lord, create in me a clean heart, renew a right spirit within me, and cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. At ang Diyos po, gagawin niya po yan. Alright? So, pang sa ganon, we can start a new life again, and on that new beginning na gusto ibigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, let's pray po. Dakilan Diyos, salamat sa inyong salita. Bless niyo po lahat ng nakikinig. Manatili po ito at maging pagpapala sa kanilang buhay at pamilya, na kung saan marami mang mistake sa pagtrato sa aming pong pamilya. At pero we can start a new beginning, oh God, because you said that you can restore to us the joy of our salvation, and even when we come to you confessing our sins, you are faithful just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Bless niyo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless you po sa mga nakikinig dyan po sa Mangaldan, sa Batak, sa Bulacan, Pampanga, sa Pandacan, Manila, sa Abra, yan din South Korea, sa Singapore, Hong Kong, at sa iba-ibang state ng Amerika. Ang Diyos pong magpala sa inyong lahat. Magandang gabi po muli. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. Love you all.